Ah, na ano, eto. Ayan. Eto po. Okay, eto. Play natin. Iginiit ng Cayetano Block na pagbawi sa Blue Ribbon Committee at sa Senate leadership ang tunay umanong pakay ng special session bukas. Balita mula sa Senado, hatid ni Rad Patrol, Robert Mano. Kuyang Robert. Tony, sa kanyang Facebook Live ngayong hapon, iginiit ni Senator Alan Peter Cayetano na malinaw sa kanila ang dahilan ng patawag ng special session ng Pangulo. Yan ay para makuha ang Blue Ribbon Committee at Senate leadership. Sabi ni Cayetano, kung makakuha ang Gatchalian Block ng 13 boto para sa Senate President, ay sila na ang mamuno pero hindi niya mababago ang kanilang prinsipyo. Actually, pinag-usapan namin ng grupo, kunin na nila lahat, Senate Presidency, lahat ng committees. Pero kung sincere sila, iwan sa atin yung Blue Ribbon Committee para ang buong katotohanan. Mag-attend sila. Hindi naman natin gusto ng hearing na isang side lang nandun, pero hindi bibigay. Ulol din to eh. Yun nga Blue Ribbon Committee ni Marcoleta. Walang kahit isa na isinama doon sa Gatchalian Block. O yung Win Gatchalian Majority Block. Tapos ngayon sasabihin pangit yung yung investigation o yung hearing na isang side lang. Tado ka ba? Kayo gumagawa nun eh. Samantala, tumanggi naman si Acting Senate President at Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian na sagutin kung may hahalal na siya bilang Presidente ng Senado sa special session bukas. Nang tanungin kung makakasama na nila sa majority block si Senator Joel Villanueva na nagsabing tiyak na dadalo sa session bukas, sinabi ni Gatchalian na hindi na muna niya sasagutin dahil hindi pa sila nakakausap o nagkakausap si Villanueva. Let's see. Ang importante naman para sa akin itong mga bills matapos tsaka yung CA ma-confirm yung mga generals. Etong si Alan Petrang Caballo, puro lang puro katarantaduan ng ginagawa sa Senado. Puro kaululan ng mga pinagsasabi nito. Talagang etong si Alan Petrang Caballo ay po ito? Tawag dito? Yung desperado to. Desperado to na mahawakan lamang ang Blue Ribbon Committee. Yan po talaga ang yan po talaga ang katotohanan niyan. At wala po yan na Eto. Wala po yang wala pong intention na bitawan talaga ang Senate presidency until the last drop, until the last option, until the last drama. Kakapit yan na parang bayawak, hindi na tuko, bayawak. Parang bayawak na kapit niyan. Sa Senate presidency. Pati si Senator Kiko dinamay na sa maleta. Yes, Ate Ira, mamaya may pe-play tayong video. Masyadong dayukdok sa kapangyarihan si Alan Cayetano. Yun nga. IB Tanong Barreto, hello po. Ito, play pa natin tong balita na ito. Ay! Teka, hindi pala nakalagay. Teka, ito. Humiling sa Korte Suprema ang Cayetano Block na ipawalang bisa ang liderato ni Senator Win Gatchalian. Payag daw si Senator Alan Peter Cayetano na tuluyang mawala ang Senate presidency pero wag lang daw kunin ang Senate Blue Ribbon Committee sa kanila. Narito ang aking report. Kunin na nila lahat, Senate Presidency, lahat ng committees. Pero kung sincere sila, iwan sa atin yung Blue Ribbon Committee para ang buong katotohanan.
Ito ang mensahe ni Senator Alan Peter Cayetano. Ang laki ng ano nito, no? Ang laki ng katarantaduhan nitong si Alan Peter Cayetano. Bakit nung bang inagaw ninyo ang Senate presidency kay Tito Soto, iniwanan nyo ba yung Blue Ribbon Committee kay Ping Lacson? Di ba hindi? Ayaw nga pumirma ni Marco Bete doon sa sa committee report. Alam niyo kung bakit ayaw pumirma ni Marco Beta? Napakalaki po. Big fish talaga ang matutukoy doon kung sino po ang meron pong napakalaking binulsa sa flood control scam. Cayetano sa paksyon ni Senator Win Gatchalian. Ilang minuto yan matapos yang i-anunsyo na naghain sila ng petisyon sa Korte Suprema na humihiling ng status quo anti-order. Ibig sabihin, hinihiling ng Cayetano Block sa Korte na ibalik sa dating sitwasyon ng Senado. Layon daw nilang maprotektahan ng independence ng Senado at masiguro na hindi nababaliwala ang konstitusyon. The policy na ang Senate ay mailagay sa ilalim ng Malacanang. At yung 12 daw ay pwede hindi 13. So may statement po kami, it's also posted dito sa Facebook. So yun po ang statement sa final natin sa Supreme Court. We believe in the system. Pag walang batas, chaos po tayo. Ang mangyayari Wild Wild West. Kung sino mas malakas boses, sino mas maraming barel, sino mas maraming pera. Sa nasabing petisyon kabilang sa hiniling ng kampo ni Cayetano sa Korte Suprema ay ideklarang null and void o walang bisa ang sesyon na isinagawa noong June 3. Kasama rin sa pinapawalang bisa nila Cayetano ang pagkakaroon ng quorum sa nasabing sesyon sa bisa ng pagkakaroon ng 12 senador. Maging ang paghalal kay Senator Gatchalian bilang Senate President pro tempore at Acting Senate President at ang naging buong balasan sa Senado ng binoykot nila ang sesyon, kabilang din sa pinapa-null and void ang paghalal sa bagong chairman ng mga komite. Muli ring iginiit ng Cayetano Block sa kanilang petisyon na dahil walang bisa ang nangyaring sesyon noong June 3, nananatili si Senator Alan Cayetano bilang Senate President, si Senator Loren Legarda bilang Senate President pro tempore, si Attorney Jose Luis Montales bilang Senate Secretary at lahat ng chairpersons ng komite bago sila mapalitan noong June 3. Hiniling din ng kampo ni Cayetano na lahat ng chairpersons na itinalaga ng Gatchalian Block ay dapat daw na tumigil sa pag-perform ng functions and duties bilang committee chairman. Hindi rin daw dapat Sopla kasi si Alan Petrang Caballo kasi si Sherwin Gatchalian ang nagpasahod sa mga tauhan ng Senado. patupad ng anumang resolusyon na inaprubahan noong June 3 o anumang measures na inaprubahan ng liderato ng Senado na nahalal noong parehas na araw. 9 na miyembro lang ng Cayetano Block ang pumirma sa nasabing petisyon. Kabilang dyan sina Senators Alan at Pia Cayetano, Loren Legarda, Jinggoy Estrada, Bongo, Rodante Marcoleta, Amy Marcos, Robin Padilla at Camille Villar. Kapansin-pansing hindi kasama sa petitioners sina Senators Joel Villanueva Nako, baka mamaya lumipat na tong dalawang to, di 13 na yun. at Mark Villar na kasama sa Cayetano Block. Naka-out of the country daw ngayon si Senator Mark Villar. Kung matatandaan itong weekend, una nang nagpahayag si Senator Villanueva na dadalo sa special session na ipinatawag ni Pangulong Bongbong Marcos bukas. Pero ayon kay Senator Erwin Tulfo mula sa Gatchalian Block, hindi nagpahayag ang senador na lilipat ito sa kanilang paksyon. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag sina Senators Joel at Mark. Bukas, nakatakdang magsagawa ng special session ang Kamara at Senado bilang pagtalima sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Senator Gatchalian, kabilang sa mga kailangan nilang magawa bukas ay ang pag-aproba sa mahalagang panukalang batas at resolusyon. Kabilang na dyan ang pagbibigay ng dagdag tulong sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Gayon din ang pag-aproba sa promotion ng may 5 general na natenga ng ilang linggo. Sa kabila niyan, sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, pag-aaralan nila kung a-attend sila sa special session. Pero ini-encourage daw ni Senator Gatchalian ang lahat ng kanyang kasamahan sa Senado na dumalo bukas. Nag-issue ako ng statement encouraging all senators regarding from majority minority to attend. Alam niyo, napaka nitong si Alan Peter Cayetano. Ito'y delikadong maging presidente. Magiging diktador to. At babaloktutin nito ang lahat para lang maging matagal sa pwesto. Ito yung napakadelikadong maging presidente. Martial law ang aabutin ng Pilipinas pag yan ang naging presidente. Kaya tandaan po ninyo ang pangalang Alan Peter Cayetano. Huwag na huwag nyo na pong iboboto yan.
sa kahit anong posisyon. Kahit dyan sa Taguig, wag na wag ninyong iboboto yan. Pero issue po dala niyan. Oh, tama Ate Ira, may sariling gobyerno si Alan Petrang Caballo. Mel Baucas, Makmak, God bless you and your family. UK watching. Sa UK watching 7:30 PM. Demonyo talaga yan. Kawatano, Marcos loyalist since 1960s. Pero issue po talaga yan sa buhay ng mga Pilipino. Yang si Alan Petrang Caballo. Hindi po titigil yan sa kasamaan hanggat yan po'y nasa pwesto. Kaya po, naku, wag niyo pong iuupo na ulit yan. Kasi sa darating na 2028, kakandidato po ulit yan. Wag niyo na iboto yan. These are very important matters, lalo na yung sa CA. In fact, yung sa CA, lumampas na nga doon sa time na dapat ibigay natin sa mga generals. But importante kasi ito, hindi sila mapropromote at makaka-apekto to sa kanilang mga gagawin later on. Pero kahit daw hindi dumating ang Cayetano Block, tuloy ang special session. So paano kung hindi sila umattend yung block nila, makakapagpatuloy pa? Yes, because of the yung Avellino case, may quorum tayo. Pero ang kampo ni Senator Cayetano, tanggap daw kung may tese na ang Gatchalian Block. So, kung 13 na sa kanila, congratulations. We know how you got it sa pananakot, panunuhol. Kita nyo? Bitter na bitter. Itong Petrang Caballo na to. Sasabihin, ikukulong. But sabi namin na anytime na 13 kayo na mamuno. Pero hindi magbabago principle namin. Kaya ang tanong ko, kung makukuha nyo yung 13, buburahin na naman natin yung flood control. Aha. Di ba? Buburahin na naman natin ang flood control. Sira ba ulo mo? Talaga bang nauulol ka na? Alan Petrang Caballo? Si PBBM ang nag-booking ng flood control scam. Tapos buburahin. Ang gusto nga ni PBBM, malinis ang kanyang gobyerno. Tanga ka ba? Putang ina ka? Control or if front and center natin to. Diba? Tarantado tong na to Alan Petrang Caballo na to Pero alam niyo po ba kung talaga ang katotohanan dito? Alam niyo po ba na etong si Alan Petrang Caballo sangkot sa flood control scandal? Kaya po gigil na gigil yan na mahawakan ng BRC. Ito po ang ebidensya. Ito yun. Isang taong investigasyon, nahaharap na sa matinding kaso ang tinaguriang flood control royalty na sina Sara at Curly Discaya. Balikan natin ang mga lugar kung saan naghari ang kanilang mga bilyon-pisong kontrata sa exclusive agenda report ni Joash Malimban. Opisyal nang may kaso ang tinaguriang flood control king and queen na sina Curly at Sara Discaya matapos ang halos isang taong investigasyon ng Office of the Ombudsman, DPWH, DOJ at ng Senate Blue Ribbon Committee. Matapos ang nangyaring pag-aresto kay Curly noong nakaraang linggo, sinabi ng kanyang kampo na handa itong magpangalan ng nasa mahigit 100 pang individual na sangkot umano sa flood control scandal. Eto sila Curly Discaya, kahit papaano ang mga binubunyag nito, merong DDS May mga kampo ni Digong o mga dating tauhan ni Digong ang sinisiwalat nito. Hindi katulad nung Maleta Boys, putang ino, bilyon-bilyon ang mga kaperahan na pinapamigay daw ni Zaldico. Tapos sila lang ang nakakaalam. Diba? Bilyon-bilyon ang pinapamigay ni Zaldico, pero wala nang ibang witness. Wala man lang ibang mga tao o personalidad na magpapatunay. Ultimo nga, bank slip, mga withdrawal slip,
walang maipakita kung saan galing yung mali-maletang pere. Sa special report series na ito, babalikan natin kung saan-saang lugar na domina ng mga diskaya ang flood control contracts ng DPWH. Ayan na. Isa ang Metro Manila sa mga rehiyon kung saan top contractor ng flood control projects ang siyam na diskaya companies. Kabilang dito ang Taguig City sa taong 2022. Base sa DPWH Transparency Portal, mayroong 26 flood control projects sa lungsod sa taong ito na worth 2.6 billion pesos. Noong 2021, 2 lang ang nasungkit na proyekto ng mga diskaya. Lumobo ito sa 11 projects worth almost 1.1 billion pesos sa kasunod na taon, dahilan para maging sila ang top flood control project contractor sa lungsod noong 2022. Lahat Ako, ayan na. Diskaya, Taguig, 2022. Andaan nyo yan ha. Diskaya, Taguig, 2022. ng proyekto matatagpuan sa unang distrito ng Taguig. Bagaman walang bakas ng Unang distrito ng Taguig. Diskaya, 2022. Taguig, unang distrito. Tandaan nyo yan mga keywords na yan. pagguho o matinding pagkasira ng mga proyekto, kapansin-pansin ang pagkakadikit-dikit ng coordinates ng ilang projects. Halimbawa na lang, ang 3 construction of slope protection along Taguig River sa east and west banks. Na bagaman halos iisa ang nakalagay na coordinates, aabot sa halos 300 milyong piso ang halaga. Napuntahan din namin ang kadugtong pa ng mga proyektong ito na nasa magkatabing lokasyon din. Na bagaman hindi aabot sa 300 metro ang haba, nasa halos 200 million pesos ang halaga. Ayon Imagine niyo yan 300 meters lang na proyekto, 200 million pesos. Ang bayad? Aba. sa isang mataas na DPWH official na nakausap ng BNC, hindi aktwal na basehan ng presyo ng isang flood control project ang haba nito. Pero, questionably umano pag nasa halos magkakadikit na coordinates matatagpuan ng multiple projects. Sa huling affidavit na inilahad ng Diskaya couple sa Blue Ribbon Committee hearing noong nakaraang taon, hindi kasama ang Taguig officials sa mga binanggit nito. Sinubukan din namin kunan ng comment. Hindi kasama ang mga Taguig officials, diyan po sa mga pinangalanan nitong mga diskaya. Kung ito tatandaan po ninyo noong unang labas ng mga diskaya sa Blue Ribbon Committee ni Marco Beta, ano sabi? Ang hiningi lang sa kanila na affidavit 2022 onwards. Hindi ipinasama sa kanilang affidavit yung 2016 to 2022 to onwards. Kailan ba sila nagsimula na pumasok sa flood control projects o sa DPWH? 2016. Bakit ayaw ni Marco Beta na 2016 magsimula ang affidavit ng mga diskaya? Ito na po ang sagot yan. Ito ang kanilang abogado, kaugnay ng ulat pero tumanggi itong magbigay ng pahayag. Ayon sa DPWH website, February to March 2022 ang contract effectivity dates ng 11 Diskaya flood control projects. Sa mga panahong ito, nakaupo bilang DPWH Acting Secretary si Roger Mercado, Metro Manila 1st District Engineer si Medel Chua, Congressman si Senator Alan Peter Cayetano, habang Mayor naman si PTV General Manager Lino Cayetano. Para sa Congressman ng 1st District, Senator Alan Peter Cayetano. Kaya pala ayaw mong maagaw yung Blue Ribbon Committee. Dahil eto na yon, natumbok na ni Ping Lacson kung sino ang mga senador ngayon nasangkot sa flood control scam. Eto na po yun. June 30, 2019 to June 30, 2022. Si Alan Petrang Caballo, ang senador, ang congressman po ng 1st District. Ng nito pong Taguig. Eto na. Kaya pala taing-tai si Alan Petrang Caballo.
Sabi niya, sige sa inyo na yung Senate presidency, basta amin yung blue ribbon. Bakit? Para hindi sumingaw ang baho mo, hayop ka? Tang ina mo, ikaw pala ang nakaw ng nakaw? Putang ina kang Alan Peter Cayetano ka? Buisit ka? Alam niyo, nung una, hindi ko to pinapansin tong balita na to ng bilyonaryo. Kailan ba nila to inilabas? 1 day ago. One day ago, June 15. Hindi ko to pinanood. Hindi ko to pinansin. Kasi ako nakapalo talaga ako sa mga balita. GMA, Bilyonaryo, News 5, ABS-CBN, Abante, kahit nga sa SMNA na tumitingin ako kung ano mga issue doon. Ito pala yung pinagtatain ni Alan Peter na Cayetano ni Boy 10K kasi makikita po yung report na ito ng bilyonaryo na meron pong napakalaking mga proyekto na magkakadikit lang ang mga coordinates kasi pwede na nilang sabihin na ito yung proyekto. Ito yung ginawa. Kunwari, ito yon. Ito yung unang flood control. Ito po yung coordinates. Ito po yung flood control project. Tapos ito naman po yung isa. Tatlo yun. Ito yung isa. Ito yung nasa gitna. Ito yun. Ito po yung flood control na yun. Akala mo, Alan Petrang Kabayo, hindi mabubuking yung katarantaduhan mo, yung mga pagnanakaw mo. Kaya pala mag-iisip ka, mapapaisip ka, bakit taing-tayo si Alan Petrang Kabayo na hindi makuha nila Tito Soto, Win Gatchalian Black, etong Blue Ribbon Committee. Eto na pala yun. Mabubuking ang pagnanakaw. Yun na pala yun. Talagang tong si Alan Peter Cayetano po, pusakal po ito. Yung alam mo yung itsura niya, pag tinignan mo, malinis, maayos ang pananamit, disente. Pero yung pala, puro kakupalan ang ginagawa. Puro kakupalan. Ay, nako. Yes, Ate Ira, kaya lang bawal kong banggitin yan Tama ka dyan. Kuya Blake Hernandez, siguro kinakaya na sila ng tatay nilang si Senator Rene Cayetano na matuwid na senador. Baka nga, dini-disown na to Hindi ko anak yung mga yan. Ate Esther, ayaw niyang mabulgar ang baho niya kaya gusto niya ma-stop ang flood control. Tama po. Kasi siya pala yung isa sa mga sangkot. Eto, hindi to binalita lang to ng bilyonaryo. Wala silang direktang sinabi dito sangkot si Alan Peter Cayetano. Pero, nababanaagan ko na lalabas at lalabas talaga ang katotohanan. Ito yung katotohanan na ayaw ni Alan Peter Cayetano na mabuking ng mga Pilipino. Ito yun. Mabuking, malaman ng mga Pilipino na siya pala noong siya ang congressman ng 1st District ng Taguig. Si Digong ang presidente. Nakinabang siya sa flood control. Projects ng mga Diskaya. Ito pala yung mga tunay na nakatanggap ng maleta. Hindi na po hindi na po maitatanggi yan ni Alan Peter Cayetano. Lalo pa inilabas na ng bilyonaryo yan. May makaka-pick up na niyan. May nagsabi na niyan sa bilyonaryo. Ibalita nyo to kasi ito talagang legit, talagang tong balita na ito.
Chiluka ang peluka na made in China, suot ng mag-amang Mark Chiluka, Lito Tambalo. Okay, live po ba to? Hindi po, record lang po ito, naka-record lang po ito. Emma Dehizade, nonsense. Nonsense pala, ba't nag-comment ka pa? Ang nonsense, hindi po kinokomentan. Yan po tatandaan nyo. Kapag kayo nagpunta sa isang channel, tapos nonsense, i-block nyo. Block nyo, nonsense eh. Kaya lang kapag ikaw nag-comment ka, ibig sabihin, meron akong nasabi na na-trigger kita para sabihin mo sa akin na nonsense ako. 'Di ba? Nasaktan ko yung damdamin mo. Siguro DDS ka. Bobo buong pamilya mo kasi DDS ka eh. Paano ba yan? O, di sa mga darating na araw, malalaman na natin, mabubuking na po. Lalo na kapag nasipa na tong si Alan Peter Cayetano sa kanyang kinakapitan na upuan sa Senado. Pag sinipa na ito bukas o mamaya pala, mamayang umaga alas 9, wiwindang na tong si Alan Petrang Caballo. Magkakanda ipot-ipot to sa kaba. Kasi lalabas ang katotohanan na ang atin pong tunay na Senate President ay walang iba kung hindi po ang ating Senator Win Gatchalian. Kasi yun naman talaga ang totoo. Si Senator Win Gatchalian talaga ang ating Senate President. Hindi nga siya ang kinikilala, di ba? Okay. Ito. Puntahan naman natin po etong balita patungkol po